Isang pinagpalang hapon po sa bawat isa. Ayan, kamusta po kayong lahat? Dalangin ko po na nasa maayos po kayong kalagayan. So ayan po, nandito po muli tayo sa ating Bible study tuwing alas 4 po ng hapon. Ako po ay nagpapasalamat po sa patuloy po na sumusubaybay sa Bible study po na ito sa Rema Fields. Amin po, alam ko po na marami na po tayong natutunan, marami na tayong nalaman patungkol sa mga itinuro sa atin ng ating mga pastor. Bago tayo mag-start at bago natin ipagpatuloy yung ating pag-aaralan, hinihiling ko po ang bawat isa na yumuko at manalangin po tayo. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa hapong ito. Salamat, Panginoon, sa magandang gagawin mo, Panginoon, sa Bible study na ito. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagpapala, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagsama mo, Panginoon, sa Bible study na ito, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, patuloy na mangusap ka, manguna ka sa mga anak mo na makikinig, Panginoon, sa oras na ito, Diyos. Samahan mo kami, Panginoon. Purihin ka, sambahin ka sa pangalan ng aming Panginoong Sus. Amen. Amen. Ayan, kamusta pong muli? Ayan po. Itutuloy po natin yung pinag-aaralan po natin mula nung Monday hanggang ngayon po. Tatapusin ko po ngayon. Pero bago ko po yung topic po natin, pasadahan lang po natin saglit yung itinuro po sa atin ng ating mga leaders nung Monday. Yung topic po natin yung 6 kind of people that God cannot save. So ayan, nung Monday po na ituro po ito sa atin ng ating pastora si Pastora Desiree. Sabi, yung topic po niya, yung number 1 po yung self-righteous. Yung number 2 na itinuro naman sa atin ni Pastora Trixie, sabi po niya yung unbelievers. Yan yung mga hindi kayang ma-save ng Panginoon. Yung number 3 kahapon po na itinuro sa atin ni Pastora Sheila, sabi niya yung number 3 yung hypocrites. Tapos yung number 4 yung blasphemers. Yun po yung naituro sa atin ng ating mga pastor. Ngayon po ang topic naman po natin, yung sa akin naman po yung number 5 at saka number 6. Yung number 5 po na 6 kind of people that God cannot save. Yung number 5 yung the dead. Ang isang bagay na hindi kayang mailigtas ng Diyos, ng Lord, ay yung nawala sa mundong ito nang walang Kristo sa buhay. Amen po. Kaya nga mapalad tayo kasi bakit? Meron tayong Kristo. Kung ikaw ay Kristiyano na nakikinig ngayon, alam mong may Kristo ka, mapalad ka kasi bakit? Mayroong mga taong nagbahagi sa iyo ng salita ng Diyos at tinanggap mo yun. Tinanggap mo si Kristo. Kaya ang isang bagay na yan, panatilihin mo si Kristo sa iyong puso. Amin po. Huwag mong hahayaan na si Kristo mawala sa iyo. Kasi pag nawala si Kristo sa buhay natin at nawala tayo dito sa mundong ito, hindi tayo kayang iligtas ng Panginoong Sus. Kasi pag andun na sa kapahamakan ang isang kaluluwa, hindi na kayang mailigtas ng Lord. Kahit anong tawag niya, pag andun na sa kapahamakan, kahit anong tawag niya sa Panginoong Sus, mananatili na siya doon habang buhay. Kaya nga ang pagsisisi ay nasa huli. Kaya nga hanggat andito pa tayo, kaya hanggat nabubuhay pa tayo sa mundong ito, wag mong tatanggihan si Lord sa buhay. Amen po. Wag kang lalayo sa Panginoong Sus. Maaaring kumbaga lagi naman natin ito napapakinggan. Ang buhay kasi natin ay meron itong hangganan. At ang buhay na ito may patutunguhan after nating mawala sa mundong ito. Ngayon, hindi natin alam kung kailan yon. Pero habang andito tayo sa mundong ito, panatilihin natin na kumbaga maglingkod sa Panginoong Sus, sumunod sa Panginoong Sus. Kasi ulitin ko po, pag andun na tayo sa kapahamakan,
hindi na tayo maaaring mailigtas ng Diyos. Kahit anong gawin ng Panginoong Sus, kahit si Jesus namatay sa krus at tinanggihan natin ang salita ng Diyos, hindi niya tayo kayang iligtas. Kaya mapalad ka na nakikinig ngayon, kung mayroon tayong Kristo sa buhay, panatilihin mo si Kristo sa buhay. Anumang pagsubok na dumating doon sa buhay natin, panatilihin na maglingkod tayo sa Kanya. Kasi bakit? Darating ang tayo pag wala tayo dito sa bundong ito at nanatili tayo sa Panginoong Sus, meron naman itong bunga sa lahat ng ginagawa natin. Amen po. Kaya ulitin ko po, kaya yung mga nawala dito sa mundong ito, na nawala si Kristo sa buhay, sa tingin ba natin nagsisisi yung mga yun? Nagsisisi yung mga yun. Isipin na sana tinanggap ko na lang yung Word of God na nagbahagi sa akin yung manggagawa. Sana tinanggap ko na lang yung Word of God nung nag-share yung pastor. Amen po. Pero wala nang magagawa ang Panginoong Sus pag yung isang kaluluwa doon na sa kapahamakan. Amen po. Kahit anong tawag niya sa Panginoong Sus, mananatili na siya hanggang buong buhay na hanggang doon. Kaya hanggat andito tayo sa mundong ito, kung may nag-share sa atin ng salita ng Diyos, kung may pastor na nagpunta sa tahanan natin at may manggagawa na nagpunta sa bahay natin, huwag mong tataguhan or huwag mong tatanggihan yung salita ng Diyos na ibinibigay sa iyo. Amen po. Minsan nakakalungkot talaga na may mga taong tinatanggihan pa rin ang salita ng Diyos. Siguro nakaka-relate yung mga humahayo. Amen po. At yung mga manggagawa, kasi bakit? Yung bang ilalapit mo na yung salita ng Diyos, yung bang ikaw na yung magbibigay ng na inilalapit mo na si Kristo, pero may mga tao pa rin pilit na lumalayo or pilit na tinatanggihan ang salita ng Diyos. Amen po. Kaya sa atin bilang mga mananampalataya, yung natanggap natin at yung nakuha natin na Word of God, ipaalam natin ito sa mga taong wala pa. Amin po. Kasi ulitin ko po, ang buhay natin, after ng buhay natin dito, merong kapahamakan. Amin po. Pag nawala ang isang tao dito sa mundong ito, namatay ang isang tao sa mundong ito na walang Kristo at hindi tinanggap si Kristo sa buhay, mapapahamak. Amin po. Kaya ayaw ng Lord na maranasan natin yung kapahamakan. Totoo naman po yan. Mahal tayo ni Lord. Pero kung patuloy tayong sumusuway sa Kanya at patuloy tayong tumatanggi sa Kanya, hindi niya tayo kayang iligtas. Kahit kung sabihin natin makapangyarihan si Lord, kung tinatanggihan naman natin siya, kung lumalayo tayo sa Kanya, hindi tayo kayang iligtas ni Lord. Amen po. Kayang ligtas ng Panginoong Sus yung tumatawag at lumalapit sa Kanya. Amen po. Example po dito yung ang mayaman at si Lazaro. Amen po. Nakalagay po yan sa Luke chapter 16 verse 19. Yan po yan. Tignan niyo po yung mayaman. O sabihin natin nung sa mundong ito, masaya siya. Mayaman nga eh. Kumbaga walang problema. Siguro may pinagdadaanan naman, pero yung sa financial wala. Mayaman. Nasa kanya lahat. Pero nung nawala sa mundong ito, hindi niya alam. Punta siya sa kapahamakan. Amen po. Pero yung si Lazaro, hanggang dito sa mundong ito, patuloy na nagtiis, nagtiwala sa Panginoong Sus. After niya, nalim siya ng Panginoong Sus. Amen po. Kaya sa atin, huwag nating hayaan na yung bang malayo tayo sa Panginoong Sus. Huwag nating hayaan na magsisi tayo doon sa bandang huli. Amen po. Kaya manatili tayong matapat sa ating Panginoong Sus. Amen po. Sabi po niya, kaya hanggat nabubuhay tayo dito sa mundong, patuloy tayong maglingkod sa Kanya at kilalanin natin Siya bilang Panginoon sa buhay natin. Amen po. Ito po yung number 6 na yung bang 6 kind of people that God cannot save. Ito po yung number 6, yung apostates. Ito, matatagpuan po yan sa 2 Peter chapter 2 verse 20 to 22. Buksan nyo po, number 6 po yung apostates. Basahin po natin, sabi niya sa verse 20, nakaiwas na sa kasamaan ng daigdig ang mga taong kumilala kay Hesukristo na Panginoon at tagapagligtas,
Ngunit kung muli silang maakit sa dating masamang gawain at tuluyang malupig nito, ang magiging kalagayan nila ay masahol pa sa dati. Grabe, no? Grabe yung pagdadaanan pag tumalikod sa Panginoong Sus. Mas masahol pa sa dati. Grabe. Tingnan niyo po, verse 21, ang sabi niya, mabuti pang hindi nila natutunan ang daang matuwid kaysa talikdan. Sabi po niya, matapos matutunan ang banal na utos na ibinigay sa kanila, ito po yung verse 22. Sabi niya, kung magkagayon, angkop na angkop sa kanila, ang kasabiang ang aso ay hayop. Sabi niya, likas ang damdamin na sa isinuka ay nagbalik din. Nagbalik din ito. Namang baboy, paliguan mo man, babalik na muli sa dating lubluban. And ito po yung mga ito po yung mga taong tumalikod. Ang pagiging Kristiyano ay walang atrasan. Always na paabante yan. Ngayon, kung nakilala mo si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas at naglingkod ka sa Kanya, panindigan natin yan. Panindigan natin. Kasi pag tumalikod tayo sa Kanya, mas masaol pa sa dati sa pagdadaanan natin. May pagdadaanan naman tayo kahit nakakilala tayo sa Kanya. Meron naman tayong, may mga bagay na hindi magandang pagdadaanan pag nakilala natin sa Kanya. Totoo naman, hindi maiwasan yan, sabi. Pero napaka-importante pa rin na huwag mong tatalikuran. Huwag mong tatalikuran kasi kung tumalikod ka sa pananampalataya mo, pagkasabi sa katabi, duwag. At ang duwag ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Amin po, may patutunguhan yung duwag. Kaya nga patuloy na maglingkod sa Kanya. Hindi man maganda lahat ng sitwasyon, pero hayaan natin ang Diyos kumilos. Kumbaga, marami tayong pagdadaanan. Pero wag nating hayaan na matalo tayo ng sitwasyon. Amin po, kasi bakit? Tingnan nyo, masahol pa sa dati ang pagdadaanan pag tumalikod. Di ba tayo nagpapasalamat nung nakilala natin ang Panginoong Sus? Grabe tayo mag-testify. Grabe tayo maglingkod. Grabe nating sabihin mabuti ang Diyos. Grabe nating sabihin na kumbaga masaya maglingkod. Pero nung maraming pinagdadaan, minsan sasabihin, ayoko na maglingkod. Ano man sitwasyon, pangit man or maganda ang sitwasyon, dapat sabihin nating mabuti ang Diyos. Amin po. Huwag nating hayaan na yung init na nasa puso natin, huwag nating hayaan na mawala yan. Amin po. Kasi ang kaligtasan natin andun sa pagsunod natin sa Lord. Hindi tayo kayang iligtas ng Panginoong Sus pag tumalikod tayo sa Kanya. Kahit nakilala pa natin siya nung una, pero kung tumalikod tayo sa Kanya, hindi niya tayo kayang iligtas. Amin po. Sabi nga ni Pastor Boy nung anniversary po ng main church po natin nung February. Ito lang. Sabi ni Pastor Boy, sabi niya, stay faithful at walang susuko. Amin po, napakagandang kumbaga encourage, napakagandang mensahe na iniwan sa atin ng ating Panginoong, ng ating senior pastor, sa pamamagitan ng ating senior pastor. Amin po. Kaya bilang pagre-remind din, kung may kasama ka sa oras na ito, pakisabi sa kanya, stay faithful, walang susuko. At pakisabi din sa sarili, stay faithful, walang susuko. Amin po. Yung kumbaga masabi ng Panginoong Sus sa atin, well done, my good and faithful servant. Huwag tayong tatalikod. Amin po. Magpalakas lang, magpakatatag lang. Amin po. So, yun lamang po yung may share ko po sa bawat isa.
Ang Diyos po ang magpala po sa buhay ng bawat isa na nanonood. Manalangin po tayong lahat. Salamat Panginoon sa katapatan mo sa amin. Sa kabila ng Lord, minsan nagkukulang kami, nagkakamali kami Panginoon. Pero Lord, nararamdaman pa rin namin Panginoon na matapat ka sa amin o Diyos. Huwag mong hayaan na yung pananampalataya namin, huwag mong hayaan Panginoon Lord yung pag-ibig namin sa iyo mawala Panginoon. Pag dumarating yung time na nanghihina kami, pag dumarating yung time yung pag-ibig, yung pagmamahal namin sa iyo Panginoon Lord, nagbabago. Yakapin mo kami at paalalahanan mo kami Panginoon. Patuloy ka na kumilos sa aming buhay, patuloy na maghari ka sa aming buhay Panginoon. Salamat o Lord, pagpalain mo ang kabuuan ng simbahan namin ng Rema Evangelistic Church International. Salamat o Diyos sa hapong ito, sa lahat ng kapurihan, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Sus. Amen. Amen. Ayan po, maraming salamat po sa inyong lahat at mag-iingat po tayong lahat at pagpalain po tayo ng Panginoong Sus. God bless po.